Diyos. Isa po sa ating mga panauhin dito sa Dubai, si kapatid na Teresa Triveles ay magtatanong, 54 anyos, ang Katoliko. Sige po, kapatid. Magandang umaga po, Brother Eli. May tatanong lang po ako tungkol po sa... May dalawa po kasi akong kapatid na kasapi po sa born again Christian. Tatanong ko lang po kung ano po yung ikapo nila na tungkol po sa ano nila sa halimbawa yung kita po nila ng isang buwan may 10% po yun. Tatanong ko lang po kung ano po kasi napansin ko po kasi dito na hindi naman po ganon. Kaya nagbibigay po sila ng buwan-buwan na 10% po sa kanilang kita. Tama po ba yun sa ano po Biblia, Father Eli? Alam mo po kapatid na Teresa, hindi po utos yan sa panahon natin. Kaya lang meron po akong ibibigay sa inyong isang bagay na pag-iisipan ninyo, kapatid na Teresa. No? Kung halimbawa po sana tama yung sinasapian ng inyong mga kapatid, dalawa kanyo sila, kung tama yon at saka yun po ay mabuting samahan, ang aral ay totoo, okay na yun eh. Magbigay sila ng 10%. Kung maliligtas naman sila eh. Maliit lang pong bagay yung 10% pagka ikukumpara mo sa kaligtasan. Kasi ang kaligtasan po hindi naman po mabibili yan ng pera. Kung talagang utos ng Diyos yung 10% para sa kanila at tama naman yung samahan nila, okay lang po sana yun eh. Kaya lang hindi po okay kasi ang mga relihiyon po ngayon, ginagawa nilang negosyo ang relihiyon para magpayaman sa kanilang sarili. Hindi naman po nila ginagamit yan sa bagay ng Diyos eh. Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid dito sa puntong ito, ang mga nagre-relihiyon ngayon, ginamit po ang relihiyon para magpayaman. Yun ang katuparan nung sinasabi sa 2 Korinto 2:17, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kita nyo, kinakalakal ang salita ng Diyos. Doon sa Bisaya, sa Cebuano, nakalagay kay kami, dili ingon sa daghan, nga nanapi lamang pinaagi sa pulong sa Diyos. Kundi ingon nga mga maminatudon, kundi ingon nga gikan sa Diyos, sa atubangan sa Diyos, nagasulti kami tungod kang Kristo. Sa Kapampangan ang sabi riyan, ulingi kami kepinanti karing dakal, gagawan ding kalakal ing amano na ning Diyos. Ginagawa nilang kalakal o negosyo ang salita ng Diyos. Yun din ang nasa nasa Kastila ginagawang negosyo. Sa 2 Korinto 2:17 sa Biblia Antigua, kapatid na Daniel. Pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. No somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. May mga tao ginagawang komersyo, kalakal ang salita ng Diyos. Kaya ginawa nila may 10% Bukod po sa 10%, meron pa po silang offering. Kuminsan meron pang extra offering sila na yung mga alahas ng miyembro ay kukolektahin, pahuhubad, tapos ibibigay sa pastor. May natisod, nagsumbong sa akin. Biro mo ikaw, Brother Eli, yung aking alahas na malaking bato, binigay ko dun sa pastor namin para akala ko ikaw gagamitin sa gawain. Aba, pagkaraan ng ilang buwan, nakita ko suot-suot nung asawa niya yung alahas ko. Tumigil na ako, hindi na ako dumaluron. Sabi, yung palang kanyang alahas, pinasuot dun sa asawa ng pastor. Yan po ang problema dyan, mga kapatid. Pero kung halimbawa, totoo yung relihiyon, gaya sa Israel, totoo naman yung mga
Israelita yung naglilingkod sa Diyos nung araw sa panahon ni Moises, meron talaga silang ikapu noon. Hindi naman masama yun, tulungan nila yung kanilang leader na si Moises eh. Basahin natin ang 7:5 ng Hebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan, sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mga balakang ni Abraham. Ayon, ang mga anak ni Levi na saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Ayon ang sabi ng kasulatan. So talagang nagbibigay sila ng ikapu. Yung utos na yon na magbigay ng ikapu, inutos yon sa mga saserdotes Levitas. Ayan ang sabi ng kasulatan, mga kababayan. At yung utos na yan, para sa mga Israelita yan. Hindi para sa ating panahon yan. Bakit? Basahin natin sa 7:12, kapatid na Daniel ng Hebreo pa rin. Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayan, nang palitan ng wika ang pagkasaserdote, kinailangang palitan naman ang kautusan. Kaya nang palitan yung pagkasaserdotes Levitas ng mga Israelita, pagdating ni Kristo, pinalitan ng kautusan. Eh ano ang kautusan ngayon? Yun po ang napansin mo, kapatid na Teresa, diyan sa amin. Ang ginaganap namin yung kapalit na kautusan, kapalit nung ikapo o nung 10%. Alin ba yun? Kasi iba na ngayon ang batas, hindi na yung kagaya ng panahon ni Moises. Sa panahong Kristiyano na tayo ngayon. Ano ang batas ni Kristo? Pakinggan nyo sa 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayon, ang batas po ngayon, kapatid na Teresa, magbigay bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Kung ano po yung ipinasya nung nagbibigay, walang fixed price. Kung ano yung maligayang ipagkaloob mo galing sa iyong mabuting kalooban, yun ang batas ngayon ni Kristo. Magkaiba po kasi yung batas ni Moises kaysa sa batas ni Kristo. Yun pong pagbibigay ng 10%, bahagi po yun ng batas ni Moises. Basahin natin ang 13:39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayon, sa pamamagitan ni Kristo sa ating panahon, pagka sumampalataya ka, inaari kang ganap sa lahat ng bagay. You are justified. In which you cannot be justified by the law of Moses. Yung law of Moses ngayon, hindi na yun ang umiiral. Kaya you will not attain justification under the law of Moses in the Christian dispensation. We will only be justified by believing and following the teachings of the Lord Jesus Christ. Hindi na po yung batas ni Moises. Kaya hindi na yung ikapu ang aming itinuturo, kapatid na Teresa. Ang kapatid dito nagbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso. Yung maligaya niyang ibigay sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dapat yung nagbibigay ka, hindi ka malungkot, hindi ka parang pinipilit, hindi ka parang may duda, kundi yung masayang gusto mong ibigay. Yun po ang batas ngayon, kapatid. At yung ginagawa dun sa mga kapatid yung nasa born again, mali po yun kasi hindi na po batas yung ikapo. Sana po naintindihan ninyo ang sagot.